Magandang gabi. So, gabi na naman. Time check natin ay 7:55 na ng gabi. So, ngayon, pag-uusapan natin ang kwentong una. So, ano nga ba ang kwento ng una mong sasakyan na ginamit mo sa iyong pamilya o ginamit mo sa iyong negosyo? So, papunta nga pala tayo ngayon sa ating salon. Zell Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao at meron ng 4 na branch sa Digos, Turil, sa Davao City at Kidapawan. So, kasama ko ulit si Natalie at si Scarlett. Hi. Kaway muna. Natalie. Hi. Yeah. Si Scarlett. Sige na. Yan, si Scarlett. Yeah. 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 Ayan. Natalie. Hi. Yeah. Yeah. Magandang gabi. So, papunta tayo ng salon kasi alas 8 na. So, susundin natin yung ating nag-iisang asawa. So, si Scarlett ay may lagnat pa rin daw. May lagnat. Hindi nakapag-swimming, no? Dapat kasi kanina may swimming lesson. Suka ka swimming pool. Suka daw siya sa swimming pool nung nakaraan. So, pa-check ng audio natin dyan. Comment kung may audio tayo. At comment ka kung ano ang iyong unang biniling sasakyan para sa pamilya. Gagamitin sa pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, at siyempre pang negosyo na rin. So, shout out sa ating viewers dyan. Medyo maulan ngayon. So, habang papunta tayo ng salon, no, ikikwento ko sa iyo kung anong hirap at anong sakripisyo sa pagkuha ko ng una naming sasakyan. Di ba? Nung mga nakaraang video, mga 3 days na siguro, naikwento ko yung una naming negosyo, yung pangmalakasang business namin, ang sari-sari store business dito sa Digos, Davao del Sur. James is watching. So, bakit mahalaga tong sasakyan? Kasi andito ang buhay natin, no? Bilang negosyante at syempre kasama na yung pamilya natin, no? So noong panahong 2017, nag-start tayo ng pangmalakasang business, sari-sari store business. So inantok pa si Scarlett. Yung business natin taong 2017 yon. Nag-start siguro hindi ko na maalala, mga June siguro or July. So sa una nating business, kailangan natin ng sasakyan. So kailangan nating bumili ng syempre yung pangmalakasan. yung mamahalin. Hindi basta-bastang sasakyan. Yung mabilis tumakbo, no? At syempre yung matibay. Talagang pangmatagalan. Kasi business Si Scarlett, tulog na. Sakit na yung ulo. Si Scarlett ay may sakit ng ulo. So, ang business ko kasi, kailangan ko ng magagamit na sasakyan kasi sari-sari store yun. So, kailangan ko ng gamit pang kuha ng stocks, no? Lalo na sa mga soft drinks, mga sari-sari store, mga dilata, junk foods. So, kailangan ko yun. So,
matagal rin, siguro mga 2 buwan siguro, bago ko nagdesisyon na bumili ng mamahaling sasakyan. Ng malakasang sasakyan. So, kailangan ko talaga siya, tinitingnan ko kung ito ba ay bahagi ng wants o needs, no? Yung kailangan ba talaga o gusto. So, yan yung pinagpilian natin. Abangan nyo mamaya kung anong sasakyan tong una kong nabili. Baka magulat kayo, sobrang mahal nito. Sobrang mamahalin. Bilyonan ang presyohan. Talagang mahal yung sasakyan na yon. So, naghanap ako sa online kasi ang kakailanganan ko, gagamitin ko siya sa pagkuha ng stocks, pagbili ng mga materyales, mga supply natin, no, mga chichirya, soft drinks, kailangan ko kasi pag wala akong magamit, hindi pwede sa motor yon. Ako lang mag-isa, hindi ko pwedeng hakutin yung soft drinks na ako lang mag-isa. O mag-order ako ng mga 4 o 5 case. Tapos meron pala tayong alak nun, nagbebenta tayo ng Red Horse, so mga beer. Kailangan talaga. So naghanap ako sa online. Hulaan nyo muna kung ano yung sasakyan ko. At magkano yung halaga. Comment ka muna dyan para man masaya. Comment mo na rin kung ano yung sasakyan na una mong binili pang negosyo at pang pamilya syempre. So, yun na. Naghanap ako sa online. At may nahanap naman tayo pero hindi dito sa Digos kasi wala ganong nagbebenta ng ganong unit. Kakaiba tong unit na to eh. Kakaiba. Basta ibang ibang pangmalakasang sasakyan. So noong na ako sa Turil, medyo malayo sa Digos, palagay ko mga 1 hour siguro. Tapos 1 hour mga 40 kilometer, ganyan. 30 siguro. 30 to 40 kilometer. So ang kakailanganin ko kargahan ko ng soft drinks, ng mga beer. So ang una kong bili na sasakyan na ginagamit ko pang negosyo at pang pamilya ay ang tawag nun, top down tawag nun yung merong motor tapos merong payong yung sidecar niya. Magkano yung halaga? Nako, mahal. Mga 6 million. Yung presyo nun, mga 4,000 yata 4,000. Yan yung una kong sasakyan na hindi ko malilimutan. Kasi, ang grabe ng ko dyan, sakripisyo ko dyan sa sasakyan na yan, sa pagkuha, no? Yun na, nag-order na ako sa online. Kailangan may service Nag-order na ako sa online, tapos tinignan ko, wala siyang motor kasi may motor na ako dito. Yung motor naman na yon is hindi sa akin, motor yun ng ate ko na ginagamit namin noong nandun pa kami sa Davao na umuwi kami ng probinsya weekly kasi nandun si Natalie. Nandun yung anak namin dati sa probinsya. So yung motor na yon kasi nandito na kami sa Digos, yan yung dinala ko doon sa may Turil, pinakabitan ko ng sidecar na may payong, no? Ewan ko kung anong tawag dyan sa inyo, pero top down sa amin yan payong-payong. Yung may payong siya, na malaki na payong sa gitna. Pero sidecar siya na mga 2 tao lang makakaupo. Ano lang siya? Pwede 3, pwede sa likod, pero ang sa likod kasi ginawa na lang namin ng
mga kahon o case ng beer. So, pinaka problema ko noon kasi pinakabit ko yun sa ano, ito yung kwentong hindi ko malilimutan. Unang sasakyang nabili namin. Sasakyan na yun, tricycle yun eh, 3 yung gulong nun eh. Pero meron pa kung isang unang kwento rin ng pagbili talaga ng 4 wheels, no? Nang hindi rin yun malilimutan, mga bandang maalaala mo kaya yun eh, pang maalaala mo kaya eh. Bakit hindi ko malilimutan tong pagbili ko ng sidecar? Kasi buwis buhay ito eh. Buhay nakasalalay dito eh. Kasi ikwento ko sa inyo. Nung nabili ko na to sa may Turil, so pagdating ko doon, hapon na. Malauna siguro, 2:00, matagal na yun eh. Hindi ko na kabisado. 2017. Hapon na. So pagdating ko doon, wala nang gaanong mga tauhan kasi kakabit yun eh. So yung isa na lang yung nagpapatuloy na i-welding kasi yun. Lagyan ng mga nuts, mga bolt. So matagal siyang naikabit. So natapos siguro mga bandang 7:00 na ng gabi. So eto na yung problema ko. Mga 1 oras lang naman mula doon papunta dito. So tingnan mo kung gaano ka hirap yung buhay ko noon bilang unang biling tricycle na panggamit pang pamilya at pang sports pa. Kasi nakuha ko na yung tricycle. Hindi siya nag-drive na ako. Nakabiyahe na ako ng mga 10 minuto. First time ko mag-drive ng ganon, with sidecar. Puti kamay. Mahirap pala. Hindi siya ganon kadali, no? Hindi siya ganon kadali na pag ginamit mo, sanay ka sa motor, tapos nag-sidecar ka, basic na lang, no? Diretso ka na, tawag mama. Diretso ka na lang biyahe. Ayan lang na siya kay Ulan. Ayan lang kay Ulan, Scarlett. So, hindi ko alam na mahirap pala gamitin yung sidecar. Dito nga pala tayo sa ating salon. Pangmalakasang salon ng Mindanao. Zel Salon. Eto. Isa nating branch sa may Rizal Avenue. Yan, may stoplight yan. Dito naman sa kabila, yan yung LYR. So, yan yung salon namin dyan. Scarlett kasi ay nilagnat. Kasi, nagpahilot na to kanina na yata. So, ito yung lugar. Yan, Cebuana Luiler. Yan, sa may Tapos, medyo na dito sa Digos, wala na ganong gabi, maulan kasi. So shout out sa ating viewers dyan. Sabi ni Boss Teo Marquesa, yon idol, ingat po sa biyahe. Oy, magandang gabi, Boss Marqueo Mesa. So, dito na pala yung asawa ko. Kaway-kaway ko muna dyan. Hi! Good evening, everyone! Maulan po dito. Maulan din ba sa inyo dyan? Kakauwi lang galing work! Work! So, Anong topic natin today? yung kwento ng una kong pangmalakasang tricycle. Una nating sasakyan. Saan na sasakyan? Yung may payong. Yun! Yes. Ilang digits nun, pinili pa rin natin na ganun yung sasakyan natin. Ala. Kasi may purpose din yan sa tindahan, di ba? So, ikwento ko muna sa kanila kung ano yung hirap, paano ko yung nakuha yung tricycle na yun. Ayun. Grabe. Kasi, buwis buhay yun, buwis buhay. Matatawag kong buwis buhay yun. Tambal, ka?
Ha? Oo. So, nung pagka-uwi ko kasi, first time in the history, nag-drive ako ng tricycle. Ang hirap lang patakbuhin yon. So, naninibago ako, inabot ako ng 30 minutes, ang lapit lang ng tinakbo ko. So, okay na, tumatakbo na. Tumatakbo na yung tricycle. Habang tumatagal, nagtataka ako, pahirap siya ng pahirap. So, bandang alas 8 na siguro, sabi ko, ba't ang hirap hahatakin niya ako pakanan? Pakaliwa. Hindi, pakanan, hahatakin niya ako pakanan. So, nagtataka ako, first time ko, akala ko okay lang. So, inabot ng ilang minuto, ang bagal ng takbo ko mga 10 lang siguro Kasi hindi ako marunong sa So, habang paggabi na, tiningnan ko yung gulong. Baka flat siguro, kung anong bang nangyari. Yun nga, dahil nakatambak yung tricycle na yun, flat yung gulong. Tikamay. Problema nga naman. So, alas 8 na. Diba? Sige pa, patuloy pa rin ako. Dahan-dahan lang. Wala na. Yung gulong, wala nang hangin. Kinakain na yung Tapos, isipin nyo alas 7 ako umalis. Dapat yung biyahe nun, mga 1 oras lang. Nakarating ako dun sa bahay, mga alas 2. Alas 2 na ng madaling araw. Hayop na tricycle yun. Dami kong dinaanan sa may mangga. Ayaw, obode. Dami kong dinaanan na nag-ano ako ng vulcanizing shop, sa gabing yon. Pero wala talaga Wala talaga akong una kong nadaanan. Lasing. Linggo yun Lasing yung magbubulkate. Pangalaw kong nadaanan, tulog. So, ang problema ko talaga, yung flat, yung gulong, dinagdagan pa. Dinagdagan pa. Umulan. At hindi lang siya umulan, ulan na todo ulan. Bagyo. Tikamay na yan. Una, ayos lang yung takbo ko. Pigil na pigil ako kasi sakit na sa kamay. Hindi pa ako sanay. Flat pa yung sa side wheel niya. So, umulan pa. So, unang-una, mahina lang siya. So, wala lang. Ayos lang. Hanggang sa bigla na siyang lumakas. Hindi ko malilimutan yung mahina pa yung ulan. Tapos, meron ng mga naipong tubig sa may, sa may kalsada. Dito ako sa pinakagilid kasi baka mabasa ako ng ulan, Tapos, may dumaan na bus. Ang bilis ng takbo. Lahat ng tubig sa kalsada napunta sa akin. Bad trip ako noon. Mga alas 9 na ng gabi. Gusto ko nang iwanan yung tricycle ko noon kasi wala Pero, anong sasakyan ko? Diba? Wala rin akong masakyan. So, yun na yung buwis-buhay na kwento ng una naming sasakyan na 3 yung gulong. Flat pa. Ang lakas ng ulan. Yun talaga yung nangyari. Hindi ko malilimutan sa yon. Siguro nakarating ako mga alas 2 na. Kinabukasan nilagnat ako noon Grabe na yun, na challenge sa experience sa kwento ng first car yung tawag nila. Yung pinili natin kasi gamit yun sa sa sari-sari store. Oo. Yun yung dahilan kaya yun yung kinuha namin kasi kailangan naming yun gagamitin sa sari-sari store business namin pang kuha ng stocks. Pero sa panahong yun 2017 may pambili na kami ng sidecar, pero yung sasakyan wala pa kaming pera sa panahong yan. 2017, mga 2018 na kami nagkapera So yun, inabot yun ng napakatagal, siguro mga 4 years ba yun, diba?
dala pa natin sa ano yun, sa Nakayama. Tapos nagkaroon pa kami ng kaaway nun. Huwag na lang natin chismisan. So, yun yung binili namin kasi yun yung kailangan namin. Yun yung needs namin sa negosyo, no? At malapit lang kasi yung yung bahay namin sa pinapasukan ng asawa ko na salon. So, nagagamit rin namin siya sa pamilya, magsisimba. Ang angas ng namin ng sasakyan namin. Bihira lang yung meron nun dito kasi hindi yun uso sa Digos. Sa Turil talaga yun. Sikat yun sa Turil na merong sidecar na sasakyan. So, napakahalaga na unahin yung needs talaga sa buhay, negosyo o buhay sa pamilya. Kasi disiplina pa rin, no? Delayed gratification. At ang dami ko pang kwento dyan sa delayed gratification na yan. Bukas, ikikwento ko sa inyo yung una naming sasakyan na una naming nabiling sasakyang 4 wheels. No? Magandang kwento yon. Tungkol yon sa sa sakripisyo at sa problema. Problema pa rin yung pagbili namin ng sasakyan unang sasakyan kasi basta bukas na lang ng hapon. Ito rin ay kasama sa usapang delayed gratification sa buhay. So comment ka kung anong kwento ng una mong biniling sasakyan. Yan ba ay motor? Yan ba ay 3 wheels o 4 wheels? So comment ka dyan. Or 2 wheels ba? O motor o bisikleta ba? Na ginamit mo sa iyong negosyo para magkaalaman din, no? Malalaman natin yung istorya ng buhay nyo. So yan lang, mahina yung signal natin. Malakas ang ulan, no? Bukas ng umaga ang topic natin ay kwentong nakawan sa ating kasambahay. Hindi na yun online kasi referral na yun. Nung una is online kasambahay yung kinuha natin na hindi nagtagal, 1 linggo lang. Eto, pangalawa na ba yun? Pangatlo? Pangalawa, no? Pangalawang kasambahay namin yun. Pero usapang nakawan naman. At magtataka kayo kung bakit sa lahat-lahat ng nanakawin, yun pa yung ninakaw nila. So bukas mga 9:00 siguro, kung hindi late naman tayo lagi. So sa mga negosyante dyan na nagbabalak, gusto mo nang bumili ng sasakyan ngayon, kunwari gagamitin mo sa negosyo. Sabihin mo gagamitin sa negosyo, pero hindi naman talaga para yan sa negosyo. Ang gusto mo lang siguro ay mapabahagi ka sa mga negosyanteng may sasakyan. Mag-ingat-ingat ka sa desisyon mo dahil wala nang second time around yan. May kwento rin ako dyan sa kaibigan ko na bumili ng sasakyan na nagsisi pagkatapos ng 1 taon. Kung bakit daw bumili na siya ng sasakyan, sayang lang daw yung pinang-capital niya na lang sana. Pero hindi ko na itatopic yan ngayon. Malapit tayo sa bahay kasi. At ang dami naming tutupiin. So, yan lang muna. Magandang gabi sa inyo. Comment ka na lang kung anong plano mong biling sasakyan. Sira na yata yung natin. Order tayo sa online ito.
Anong plano mong biling sasakyan ngayon at bakit naghanap ka ng problema? Hindi, bakit yan yung gusto mo? Sabihin mo na pang negosyo. Sabihin mo. Sabihin mo na gagamitin mo sa negosyo. Sige daw. Okay. So yan lang. Dito na tayo sa bahay. Bukas ulit. Kita-kita tayo. Yeah, yeah, yeah. Bye-bye.